Ang batang ito ay may kakaibang kapangyarihan, tuwing siya ay nasasabik o natutuwa sa isang bagay, biglang lumilipad ang kanyang katawan tulad ng isang superhero. Kaya naman, palagi siyang kailangang buhatin ng kanyang ina sa balikat upang hindi siya lumipad at upang mapanatili ang kanyang kaligtasan. Umarkila rin ang ina ng isang bodega na may dome na bubong upang pigilan ang kanyang anak na lumipad patungo sa langit at binayaran niya ang upa ng 3 taon sa kahiniling sa may-ari na huwag na bumalik doon. Habang lumilipas ang mga araw, lumalaki ang bata at lalong nagiging mabigat ang kanyang katawan. Napansin ng ina na hindi niya maaaring buhatin magpakailanman ang anak, kaya nagtali siya ng pabigat sa paa at ikinabit ang anak sa lubid upang turuan itong maglakad gamit ang sariling paa. Ngunit pagkatapos ng maikling distansya, lumilipad muli ang bata. Upang mabuhay, nagbukas ang ina ng tindahan ng pritong karne, habang ang anak ay kailangang manatili sa loob ng silid at bawal lumabas upang makipaglaro sa mga kaedad. Isang araw sa paaralan, nakita ng bata ang isang kaklase na naging superhero, tumalon sa lupa, at hinintay ng mga kaibigan na sumigaw ng kanyang pangalan bilang pag-aliw, na sobrang astig. Kaya naman, lumapit ang bata, tinanggal ang kadena sa paa, umakyat ng mataas, at lumipad pababa tulad ng isang tunay na superhero na nagpabilib sa mga kaibigan. Ngunit ang pambihirang gawaing ito ay nakita ng isang misteryosong lalaki. Pagkatapos, tinawag ng guro ang ina ng bata sa paaralan upang pag-usapan ang kanyang ginawa na naging dahilan upang gayahin ito ng mga kaibigan at isang estudyante ang malubhang nasugatan. Sinermona ng ina ang anak, sinabing hindi na dapat ipagmalaki ang kanyang kapangyarihan dahil nakakasakit lamang ito sa iba at hindi iyon gawa ng isang superhero. Matapos mapagalitan, umiyak ang bata sa rooftop at lumipad sa gitna ng ulan at bagyo, ngunit sa kabutihang palad, nakakapit siya sa isang lubid. Dumating ang ina at hinila siya pabalik sa lupa, kung hindi, baka napadpad na siya sa malayong lugar. Ang batang ito ay si Kim Bong-seok. Lumipas ang mga araw at si Bong-seok ay nasa grade 12 na. Upang hindi lumipad, pinapakain siya ng ina ng maraming pagkain upang mapanatili ang timbang at nilalagyan ng mabibigat na pabigat ang kanyang backpack at paa tuwing pumapasok sa paaralan. Dahil dito, unti-unti siyang nakisalamuha sa mga kaedad, bagamat palaging may dalang 1 kilo na backpack. Isang araw, habang nasa bus patungong paaralan, nakita ni Bong-seok ang isang estudyanteng babae na tumatakbong mabilis sa kalsada. Sa transfer station, sumakay rin ang babae sa parehong bus, ngunit walang laman ang kanyang bus card. Binayaran ni Bong-seok ang pamasahe niya. Habang nag-uusap, naakit si Bong-seok sa kagandahan ng babae at halos lumipad ang kanyang paa mula sa lupa. Upang makontrol ito, binigkas niya ang mga numero ng P upang makalimutan ang kanyang nararamdaman. Pagdating sa klase, ininom niya agad ang isang malaking bote ng tubig dahil sinabi ng kanyang ina na uminom ng maraming tubig upang maging mabigat ang katawan. Pagkatapos, ipinakilala ng guro ang babaeng nakasabay niya sa bus bilang bagong lipat na estudyante. Ang pangalan ng babae ay Jang Hui-so at muling naakit si Bong-seok sa kanyang kagandahan. Na nagdulot ng pag-alis ng kanyang katawan muli pataas, at muling binigkas ni Bong-seok ang mga numero ng P bilang mantra upang labanan ang kawalan ng kontrol sa kanyang katawan. Bagamat bagong lipat, si Hui-so ay espesyal na inaalagaan ng gurong si Choi na hiniling kay Gang-hoon, ang pangulo ng klase, na dalhin si Hui-so sa gifig ng paaralan at ibinigay ang susi upang malayang makapag-ensayo siya para makapasa sa kolehiyong pang-sports sa Seoul. Tinanong ni Gang-hoon si Guro Choi kung si Hui-so ay may kapangyarihan din tulad niya, at sinabi ng guro na pareho sila, kaya dapat bantayan niya ito. Lumabas na si Gang-hoon ay may natatanging kapangyarihan din si Hui-so ay kasalukuyang nakatira, kasama ang kanyang ama, isang solong magulang na nahihirapan kumita araw-araw para sa pag-aaral ng anak, at balak magbukas ng tindahan ng pritong manok upang makabuhay. Nang bagong lipat ang mag-ama sa bagong tirahan, kinabukasan, habang umuulan ng malakas, hinintay ni Bong-seok si Hui-so upang sabay na sumakay ng bus patungong paaralan, ngunit hindi siya dumating. Nang umandar ang bus, nakita ni Bong-seok si Hui-so, nakasuot ng raincoat, na tumatakbong mabilis patungong paaralan upang makatipid sa pamasahe at mag-ehersisyo. Pagdating sa paaralan, habang nagbibilang ang guro upang isara ang gate, bahagyang nabangga ni Hui-so si Bong-seok, na nagpavals ng malayo sa kanya at nasugatan ang siko sa kalsada. Pareho silang pinarusahan ng guro na maglinis ng palikuran pagkatapos ng klase dahil sa pagkahuli. Sa klase, napansin ni Hui-so na mabaho ang kanyang katawan dahil basa ng pawis ang damit mula sa pagtakbo, kaya hiniram niya ang gifig uniform ni Bong-seok at nagpalit sa banyo. Napansin ng pangulo ng klase na sinusundan ni Bang Ki-soo, isang maton, si Hui-so, kaya hinabol niya ito at tinanong kung ano ang balak ng maton. Nagalit si Bang Ki-soo at hinamon si Gang-hoon sa bakanting lot sa likod ng paaralan.
Balak bugbugin ni Bang Ki-soo si Gang Hoon, ngunit sa ilang simpleng galaw, itinapon siya ni Gang Hoon ng ilang metro at binugbog hanggang nawala ng malay. Sinuntok din ni Gang Hoon ang puno sa likuran na nagpabagsak dito dahil sa kanyang napakalakas na kapangyarihan tulad ng isang superhero. Pagbalik sa klase, nang tanungin ng guro kung nasaan si Bang Ki-soo, sinabi ni Gang Hoon na umuwi na ito dahil hindi maganda ang pakiramdam. Pagkatapos ng umagang klase, hinikayat ni Bong Seok si Hui-soo na maglinis ng palikuran upang matapos ang parusa, ngunit iminungkahi ni Hui-soo na bumili muna ng uniforme. Pagkatapos, nagpunta sila sa convenience store upang kumain ng noodles at nagkwentuhan tungkol sa kanilang mga pamilya. Habang masayang nag-uusap, nakita nila si Bang Ki-soo na puno ng sugat sa mukha. Balak sanang lapitan ni Bong Seok, ngunit pinigilan siya ni Hui-soo. Patuloy silang nag-usap ng masaya. Sa paaralan, ibinahagi ni Hui-soo kay Bong Seok na hindi pa niya nasasabi sa ama na lilipat siya sa kolehiyong pang-sports. Hinikayat siya ni Bong Seok na magsabi ng totoo sa ama, dahil tiyak na susuportahan siya nito kung makita ang kanyang determinasyon. Pagpasok sa klase, tinanong ng pangulo ng klase. Parang talagang bagay na bagay kayo, sabi ni Jisoo, pareho kaming may tindahan ang pamilya at wala kaming kaibigan. Medyo nagselos ang pangulo ng klase nang marinig ito. Pagkatapos, naglinis ng palikuran ang dalawang estudyante. Si Bong Seok ay pumasok sa banyong panlalaki, tinanggal ang mabigat na backpack, at masayang naglinis. Biglang pumasok si Hui-soo, na nagpagulat kay Bong Seok, at nilagyan niya ng antiseptic ang sugat sa siko nito. Nang mahawakan siya ng babae, binigkas niya ang mantra upang pigilan ang kanyang katawan na lumipad. Paglabas ni Hui-soo, nagsimulang umangat ang katawan ni Bong Seok, ngunit nabasa siya ng tubig mula sa gripo na nagpabasa sa kanya. Sa tindahan ng ina ni Bong Seok, maraming customer ang dumagsa para sa pritong karne, kaya abala siya. Ngunit sa tindahan ng pritong manok ng ama ni Hui-soo, kahit nagluto ng dalawang malalaking batch, walang dumating na customer. Nang tumawag ang telepono, hindi ito order kundi isang telemarketer. Pag-uwi ni Hui-soo, nakita niyang kinakain ng ama ang natirang manok. Naalala niya ang payo ni Bong Seok, kaya inamin niya sa ama na balak niyang mag-shift sa kolehiyong pang-sports. Nagulat ang ama, ngunit sinabi ni Hui-soo na gusto niya ito dahil hindi na kailangang magbayad ng extra classes at walang tuition sa kolehiyo. Pagkatapos, nagpaalam siya. Isang lalaking parang John Wick, isang Korean-American, ang dumating sa Korea para sa misyon ng kanyang organisasyon. Isa siyang batikang assassin na nagpapanggap bilang delivery rider upang hanapin at patayin ang mga may espesyal na kapangyarihan. Sa unang misyon sa Korea, inatasan siyang patayin si Jin Cheon, isang direktor na may pambihirang lakas. Nang malaman ni Jin Cheon na hinintay siya ng assassin, binugbog niya ito, ngunit mas malakas ang matagal ang buhok na assassin, na bumangon at sinaksak ang direktor. Tinanong ng assassin kung may anak si Jin Cheon, ngunit sinumpa siya nito bilang bastardo. Itinapon ng assassin si Jin Cheon mula sa mataas na gusali, na agad siyang namatay. Kumalat ang balita ng pagpatay sa social media, at nabasa ito ng ina ni Bong Seok, na nakakita ng long-hair delivery rider sa lugar ng krimen. Kinuha ng ina ang baril na nakatago sa ilalim ng makina ng panahi, nilinis ito, at inihanda laban sa masamang darating. Ang ina ni Bong Seok ay may espesyal na kapangyarihan din, matalas na pandinig na nakakarinig ng mga tunog malapit at matalas na paningin na nakakakita ng malayo. Sa ikalawang misyon, inatasan ng assassin na patayin ang may-ari ng bookstore na tinaguri ang Electric Man dahil kaya niyang mag-imbak ng kuryente sa katawan. Upang ma-neutralize ang kapangyarihang ito, pinuto ng assassin ang kuryente ng tindahan. Kinuha ng may-ari ang isang baterya upang magkarga ng kuryente at lumaban. Ang kuryenteng inilabas ng may-ari ay nagpagulo sa sistema ng kuryente ng isang bus na dumaan. Patuloy na kinuryente ng may-ari ang assassin, at halos natalo na ito, ngunit naubos ang baterya, na nagpaubos din ng kuryente sa kanyang katawan. Bumangon ang assassin. At naglunsad ng isang nakamamatay na suntok na pumatay sa may-ari ng bookstore. Sinuri ng assassin ang nasunog na larawan ng may-ari at nalaman na may anak itong nag-aaral sa Jeonwon High School, ngunit hindi nakita ang mukha ng bata. Sinunog ng assassin ang bookstore upang burahin ang mga bakas, pagkatapos ay pumunta sa Jeonwon High School upang hanapin ang anak,
dahil para maalis ang mga may kapangyarihan, kailangang wasakin ang kanilang lahi, dahil namamana ang kapangyarihang ito. Habang nakatayo sa gate ng paaralan, pinaalis siya ng gwardiya dahil bawal mag-park doon, at tumawag ang gwardiya sa isang ilay upang iulat ang insidente, saka naglagay ng kamera sa gate. Umaga noon, habang sumasakay ng bus si Bong Seok patungong paaralan, napansin niyang wala ang pamilyar na driver, kaya nalungkot siya ng kaunti. Ngunit nang makita si Hui Soo na tumatakbo patungong paaralan, sumigla siya muli. Gabi noon, habang umuuwi ang mga kaklase, nagpaiwan si Hui Soo para mag-jogging sa school grounds. Nakita ito ni Bong Seok, kaya binuksan niya ang lahat ng ilaw sa paaralan at lumabas upang pasiglahin si Hui Soo, na natuwa at nasiyahan sa kanyang ginawa. Si Hui Soo ay lubos na inaalagaan ni Guru Choi, na gumagabay sa kanya sa pagsasanay upang makapasa sa kolehiyong pang-sports. Dahil sa sobrang pagsasanay, kaunti na lang ang natirang pagkain sa kantin. Ibinahagi ni Bong Seok ang kanyang malaking bahagi ng pagkain kay Hui Soo. Hiniling ni Guru Choi kay Gang Hoon, ang pangulo ng klase, na buksan ang bentilador sa gift para kay Hui Soo. Nang buksan ni Gang Hoon ang bentilador, napansin niyang nagpapalit ng damit si Hui Soo, kaya yumuko siya at pinanood ang pagsasanay nito ng may paghanga. Pumasok si Bong Seok, at nang makitang natumba si Hui Soo mula sa mataas na pagtalon, lumipad siya ng 1 metro upang tulungan siya. Pinanood ito ni Gang Hoon mula sa itaas. Sinabi ni Hui Soo na normal lang ang pagkahulog at walang sugat, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasanay. Nang makita ang malaking katawan ni Bong Seok, hiniling ni Hui Soo na gawin siyang pabigat para sa kanyang sit-ups. Habang magkaharap, bawat 2 segundo, nagsisimulang umangat ang puwitan ni Bong Seok. Binigkas niya ang mantra upang makontrol ang sarili. Pagkatapos ng sit-ups, hiniling ni Hui Soo na ulitin dahil hindi binilang ni Bong Seok ang mga rep sa pangalawang pagkakataon. Hindi na nakayanan ni Bong Seok ang pagkaakit kay Hui Soo, kaya natangay siya ng paa nito ng ilang metro. Dumating ang janitress para maglinis, kaya lumabas sila. Lumabas din si Gang Hoon, lumipad ng mahigit 5 metro, at nag-iwan ng bakas ng kamay sa konkretong pader. Kinabukasan, habang nagsasanay sa gift, naalala ni Hui Soo ang kakaibang 1 metrong pagtalon ni Bong Seok. Inimbitahan niya itong kumain ng noodles sa convenience store, at sinabing nakalimutan niya ang sapatos na regalo ng kanyang ama sa paaralan. Sinabi ni Bong Seok na kukunin niya ito. Naglakad si Bong Seok sa ulan at bagyo upang kunin ang sapatos para sa kanyang crush, habang sinusundan siya ni Hui Soo. Nang mahanap ni Bong Seok ang sapatos, at nag-usap sila sa ilalim ng hagdan, tinanong ni Hui Soo kay Bong Seok kung anong mantra ang binubulong niya noong tinulungan siya sa sit-ups sa gift, at sinabi ni Bong Seok na mga numero lang ng piyon. Tinanggal ni Bong Seok ang backpack, at napansin ni Hui Soo na natanggal ang bandage sa siko niya, kaya inayos niya ito. Biglang umangat si Bong Seok sa ere, at nagulat si Hui Soo habang pinapanood siya. Sinigaw ni Bong Seok na kunin ang kanyang bag, kinuha ito ni Hui Soo, ngunit masyadong mabigat, kaya tumakbo siya pataas, lumipad, hinawakan ang paa ni Bong Seok, at hinila siya pabalik sa lupa. Isinuot niya ang backpack kay Bong Seok, at niyakap siya ng mahigpit upang hindi ulit lumipad, ngunit habang yakap-yakap, lalo siyang umangat. Naitala ito ng kamera ng paaralan at nakita ng gwardiya. Dahan-dahang inakay ni Hui Soo si Bong Seok palabas ng paaralan, kahit isinabit ang bag niya rito, ngunit hindi iyon nakatulong. Sa wakas, nakarating sila sa tindahan ng ina ni Bong Seok. Nagulat ang ina nang makitang may kasamang babae ang anak, ngunit natuwa dahil sa wakas ay may kaibigan na si Bong Seok, at maganda pa. Pinakain niya si Hui Soo ng malaking pinggan ng pritong karne, ang espesyalidad ng tindahan. Hiniram ni Hui Soo ang telepono ni Bong Seok upang tawagan ang ama at sabihing makakauwi siya ng late dahil kakain sa bahay ng kaibigan. Sumagot ang ama ng tawag mula sa customer na nag-order ng pritong manok para i-deliver sa mall. Sinabi ni Bong Seok kay Hui Soo na dahil unang pagkakataon niyang magdala ng kaibigan sa bahay, sobrang excited ang ina niya at iniisip na girlfriend siya. Naglabas ang ina ng malaking pinggan ng mansanas, kahit busog na, kinain pa rin ito ni Hui Soo upang hindi masaktan ang ina. Humingi si Hui Soo ng pahintulot na magpalit ng damit sa itaas dahil basa ang kanyang damit mula sa ulan. Inakay ni Bong Seok si Hui Soo sa kanyang espesyal na kwarto. Napansin ni Hui Soo ang mga foam pad sa kisam. Ipinaliwanag ni Bong Seok na kapag nasasabik siya, otomatikong lumilipad ang kanyang katawan, at binubulong niya ang mga numero ng pi upang pakikalmahan. Dati ay bihira niya itong ginagawa, ngunit kamakailan ay madalas na. Narinig ito ni Hui Soo, lumapit, at tinanong kung bakit madalas niyang binubulong ang pi kahit bagong magkakilala lang sila, at kung nasasabik ba siya kapag kasama siya.
Umiling si Bong Seok, ngunit nang tanungin ni Hui Soo kung gusto niya ito, biglang lumipad siya pataas sa kisame, binigkas ang mga numero ng P at bumagsak sa sahig. Naglagay siya ng pabigat sa hita upang magpatuloy sa pag-uusap. Tinanong ni Bong Seok kung bakit hindi nagulat si Hui Soo sa kanyang sikreto, at inasahan niyang magugulat ito sa kanyang kakaibang katangian. Sinabi ni Hui Soo na nagulat siya, ngunit maraming uri ng tao sa mundo, at ipinangako niyang itatago ang sikreto. Idinagdag na hindi siya kakaiba kundi espesyal. Natuwa si Bong Seok at nagpasalamat. Narinig ng ina ang usapan sa pamamagitan ng kanyang matalas na pandinig at natuwa na may tunay na kaibigan na ang anak. Bumaba si Hui Soo, nagpaalam sa ina ni Bong Seok, at hinintay siyang ihatid ni Bong Seok. Inihatid ni Bong Seok si Hui Soo ng kaunti gamit ang payong bago bumalik sa bahay. At sinermona ng ina si Bong Seok, na sinabing walang babaeng pupunta sa bahay ng lalaking hindi niya gusto at magstay ng oras-oras para mag-usap, at masyado raw siyang inosente. Narinig ito ni Bong Seok at tinanong kung may raincoat ang ina, dahil kailangan niyang habulin si Hui Soo, na walang cellphone. Isinuot ni Bong Seok ang raincoat at hinabol ang crush sa gitna ng malakas na ulan, tinanggal ang pabigat sa paa upang makatakbo ng mabilis, at tumalon-talon na parang palaka habang lumilipad. Napalingon si Hui Soo at nakitang lumilipad si Bong Seok, patungo sa kanya, na nagpangiti sa kanya dahil ang cool nito. Paglapag ni Bong Seok sa harap ni Hui Soo, sinabing ihahatid niya ito. Napangiti si Hui Soo sa kanyang cuteness, at sumakay sila sa bus, ngumiti sa isa't isa, at nagpaalam. Nang umandar ang bus, naramdaman ni Bong Seok ang gaan ng pakiramdam, kaya lumipad siya pataas sa ere. Noon, nakatanggap ng misyon ang long-haired assassin na patayin ang isang may-ari ng salon sa isang mall. Pagpasok sa salon, nilock niya ang pinto at hiniling na hugasan, gupitan, at tanggalan siya ng buhok. Pagkatapos mag-usap, tinanong niya ang may-ari kung may anak siya, at kung nag-aaral ito sa Jeonwon High School. Narinig ito ng may-ari, kumuha ng gunting, at sinaksak ang ulo ng assassin ng ilang beses. Kalmadong tinanggal ng assassin ang mga gunting mula sa ulo, at napagtanto ng may-ari na may kapangyarihan itong magpagaling ng sarili, kaya kahit barilin siya ng pistol o machine gun, walang epekto. Gumamit ang may-ari ng kanyang X-ray vision upang barilin ang assassin, na itinapon nito ng ilang metro, ngunit gumaling ang mga sugat nito. Bumangon ang assassin, umatake, at tinanong muli kung nasaan ang anak ng may-ari. Lumaban ang may-ari gamit ang gunting, ngunit hinawakan siya sa liig ng assassin. Sinabi ng may-ari na pangalawang uri lang siya at papatayin siya ni Guyongpo. Sinabi ng assassin na kung may anak siya, makikita niya sila sa libing niya, saka malamig na pinatay ang may-ari. Dumating ang ama ni Hui Soo sa mall para mag-deliver ng pritong manok at nakasalubong ang assassin, tinanong kung saan ang tindahan ng pag-aayos ng telepono. Nang tumalikod ang assassin, tinawag siya ng ama at binigyan ng calling card ng kanyang tindahan. Natagpuan ng ama ang tindahan ng telepono, ngunit sinalubong siya ng mga maton na customer na gustong magbayad gamit ang card. Sinabi niyang wala pa silang card reader, at nagbanta ang mga ito na ipapatawag ang pulis dahil daw umiiwas siya sa buwis. Humingi ng paumanhin ang ama, sinabing kunin muna ang order at dadalhin niya ang card reader kinabukasan para sa bayad, saka umuwi. Kinaumagahan, nagpagupit ng bagong estilo si Bong Seok, at dahan-dahang lumabas ng bahay. Nang makita ng ina ang bagong look, nahiya si Bong Seok at mabilis na tumakbo patungong paaralan. Pumasok ang ina at nabasa ang balita tungkol sa pagpatay sa salon sa mall. Pumasok sina Bong Seok at Hui Soo sa gifit ng paaralan. At nakita ang bakas ng kamay sa pader, mahigit 5 metro mula sa lupa. Tinanong ni Hui Soo si Bong Seok kung siya ang gumawa, ngunit sinabing hindi. Tinulungan ni Bong Seok si Hui Soo sa pagsasanay, ngunit pinuna ng babae ang kanyang buhok na hindi bagay, kaya nahiyang inayos ito ni Bong Seok. Ibinahagi ni Hui Soo ang kanyang sikreto. Lumipat siya sa paaralang ito sa huling semestre, dahil pinaalis siya sa dating paaralan, matapos talunin mag-isa ang 17 lalaki, na lubhang nasugatan, habang siya ay walang galos. Kinailangang bayaran ng kanyang ama ang hospital bills at ayusin ang mga ito upang hindi makasuhan na nagpabagsak sa kanilang pananalapi.
Tumawa si Bong Seok at nagduda sa kwento ng 1-17. Sinabi ni Huisoo na kaya niyang abutin ang langit, habang siya ay hindi nasasaktan at sikreto lang nila ito. Masigasig na nag-ensayo si Huisoo, tinulungan siya ni Bong Seok. Tinanong ni Huisoo kung hindi ba siya curious kung bakit niya nilabanan ang 17 at pinaalis sa paaralan. Sinabi ni Bong Seok na curious siya, ngunit dahil masakit na alaala ito, hindi niya tinanong. Umupo si Huisoo at ikinuwento ang kanyang sikreto. Mula pagkabata, madalas silang lumipat ng bahay, parang hinintay ng kanyang ama ang isang bagay, at sinubukan ng ama ang lahat ng trabaho para buhayin siya. Nomadiko ang buhay nila hanggang high school, nang nagdesisyong manatili ang ama sa isang lugar para makapasok siya sa kolehiyo, at nagtatrabaho ito bilang minero. Nag-aral si Huisoo sa lokal na high school, kung saan may tahimik na kaklase, isang mayamang babae, na unang biktima ng mga bully, na humihingi at kumukuha ng mamahaling gamit niya. Alam ito ng lahat sa klase, ngunit walang nagmalasakit. Dahil sa galit, ipinaalam ni Huisoo ang bullying sa administrasyon. Tinawag ng guro ang mga posibleng bully at hiniling na magbago, ngunit iyon lang ang ginawa nila. Hinintay ng mga bully kung sino ang nagsumbong, at ang leader, isang babae, ay gumamit ng cutter para atakehin ang biktima. Nang pigilan ng pangulo ng klase, binugbog siya ng kasintahan ng leader. Isang araw, binuhusan nila ng tubig ang biktima at sinaklob ang balde sa kanya. Balak sanang magkunwaring walang nakita ni Huisoo, dahil pinagsikapan ng ama ang matatag na buhay, ngunit hindi niya kinaya, kaya hinamon ang mga bully sa labas. Dinumog ng paaralan ang labanang 1-17. Sinuntok at sinaksak siya ng cutter ng leader, ngunit walang epekto. May sumubok na hampasin siya ng bato sa ulo, at sinubukang rasyuhan ng leader ang kanyang mukha, ngunit walang sugat si Huisoo, na nagpapahintulot sa mga bully. Noon niya nalaman ang kanyang kapangyarihang magpagaling. Ang kasintahan ng leader ay gumamit ng pamalo laban sa kanya, ngunit bumangon si Huisoo at binigyan ito ng malakas na suntok. Bumuo ng disciplinary council, at pinaalis siya sa paaralan isang semestre. Bago ang college entrance exam, dumating ang kanyang ama sa paaralan, paulit-ulit na humingi ng paumanhin sa mga guro. At ginamit ng ama ko ang lahat ng ipon at ibinenta ang bahay para bayaran ang settlement, upang walang magulang na magsumbong sa pulis. Sinisi ko ang sarili ko, dahil walang sugat ako. Kaya naging biktima ang mga bully, at nahirapan ang ama ko. Sinabi ng ama na kamukha ko ang ina ko, na hindi makatayo sa harap ng mali, at kung alam niya ang tapang ko, matutuwa siya. Ikinuwento ni Huisoo kay Bong Seok na tinanggap siya ng bagong paaralan bilang transfer student, hindi expelled. Kaya napunta siya sa Jeonwon High School. Pagkatapos pinaalis si Huisoo, nakipag-usap ang punong guro ng Jeonwon sa leader ng mga bully, na nagsabing nasugatan si Huisoo, pero gumaling agad ang mga sugat, na nagpapatunay na siya ay isang ihalimaw. Dahil dito, tinanggap siya ng punong guro. Dinala ng ama ni Huisoo ang card reader sa mall para bayaran ng maton ang pritong manok. Balak sanang magmalaki ng maton, pero nang makitang matigas at direkto ang ama, natakot ito. Paglabas, nakita ng ama ang mga pulis na nakapaligid sa isang salon dahil sa isang pagpatay. Nalaman niyang mga ahente ng National Intelligence ang nandoon para imbestigahan ang misteryosong kaso. Si ina ni Bong Seok ay lihim ding sumubaybay sa kaso. Ipinaalam ng isang empleyado kay Direktor Min Yong-joon na posibleng pinapatay ng asasin ang mga retiradong ahente. Sinabi ng direktor na baka ipinadala ng CI ang asasin para linisin ang mga dating ahenteng nakakaalam ng masyado. Hinintay ng deputy na huwag ipaalam sa media upang hindi maapektuhan ang negosyo. Nakipag-usap ang punong guro ng Jeonwon kay Direktor Min Yong-joon sa National Security Agency. Sinabing maayos ang kanilang proyekto sa natural talent development at magkakaroon ng resulta ngayong taon. Sinabi ng direktor na may pumatay sa mga dating ahente at hinintay na pamahalaan ang data ng mga batang talento sa paaralan dahil delikado kung mag-leak. Dumalo ang asasin sa libing ng may-ari ng salon na pinatay niya upang alamin kung sino ang mga anak nito. Sa pakikipag-usap sa isang anak na lalaki, nalaman niyang maraming inampon ang may-ari, ngunit ang tunay na anak nitong babae ay namatay 15 taon na.
nagsimulang makonsensya ang asasin at tinanong kung mabuting ina ang may-ari. Sinagot ng anak na bago umalis, sa parehong lugar, ginanap ang libing ng pangalawang biktima, ang Electric Man, na naantala ang katawan dahil sa pagsisiyasat ng forensic. Dumaan ang asasin. Hindi alam na ang tunay na anak ng Electric Man, na si John Jedo, ay nandoon, umiiyak para sa ama. Si Jedo ang driver ng bus na hinintay sina Bong Seok at mga kaibigan papuntang paaralan. Mula pagkabata, espesyal na si Jedo dahil sa namanan niyang kapangyarihan mula sa amang may superpowers, na nagbibigay daan sa kanya na mag-imbak ng kuryente at magpalabas nito tulad ng kidlat. Noong high school, nag-aral din si Jedo sa parehong paaralan kung saan nag-aaral si Bong Seok. Kahit may espesyal na kapangyarihan, mahina ang katawan ni Jedo, kaya bagamat nagsikap siyang mag-ensayo, hindi siya nakapasa sa physical requirements para sa sports university. Hinikayat siya ni Guru Choi na subukan ang entertainment at telebisyon. Sumali si Jedo sa isang casting para sa papel na Bulgerman, ngunit dahil kulang sa kumpiyansa, nagkamali siya sa harap ng mga hurado at hinintay na umupo. Matapang siyang bumalik at ipinakita ang kanyang kakayahang mag-imbak ng static electricity na nagpagulo at nagpaapoy patay sa mga ilaw, kaya nakuha niya ang papel na Bulgerman para aliwin ang mga bata. Nagpakita si Jedo ng talento sa pag-arte, na nagpasaya sa mga batang manonood isang beses. Bago sumalang sa entablado, napunit ang guwantes niya sa isang daliri. Sa pagganap, hindi niya nakontrol ang kuryente mula sa daliri na nagpalabas ng malakas na kuryente. Nasira ang sistema ng kuryente ng entablado. Natakot ang mga bata, at nasira rin ang kagamitan ng technical team, kaya natanggal si Jedo sa trabaho. Mas lumala pa nang biglang mamatay ang ina ni Jedo, na nagpadalamhati sa kanya. Dumalo ang kanyang amang electrician sa burol para aliwin siya, kahit matagal nang hindi sila nagsama. Nag-apply si Jedo ng trabaho sa iba't ibang lugar, ngunit palagi siyang nabigo. Isang araw, nakita niyang na-stall ang isang bus. Tinanggal ni Jedo ang guwantes at ginamit ang kanyang mga kamay para i-charge ang baterya na nagpaandar ng bus. Nagulat ang driver at kinuha siyang driver ng bus. Lumipas ang mga taon, nanatiling matatag ang trabaho ni Jedo bilang driver para mabuhay, at nakilala sina Bong Seok at Hui So, nang patayin ng long-haired assassin ang kanyang amang Electric Man. Binigyan si Jedo ng bakasyon ng boss para ayusin ang mga bagay sa pamilya. Bukod dito, may isa pang kapangyarihan si Jedo, makakita ng mga nangyari sa isang tao sa pamamagitan ng paghawak sa kanilang gamit. Kaya nakita niyang ang assassin ang pumatay sa kanyang ama. Pagkatapos ng ilang araw na bakasyon para sa libing, bumalik si Jedo sa trabaho kahit hinintay ng boss na magpahinga pa. Ngunit sinabing hindi siya mapakali kapag walang ginagawa. Sa klase ni Bong Seok, bumalik ang maton na si Bang Ki-so pagkatapos mawala ng ilang araw matapos bugbugin ng pangulo ng klase. Pumasok ang guro at ipinakilala ang bagong transfer student na espesyal at humiling na mapabilang sa klase. Siya ang babaeng binuli sa dating paaralan ni Hui So sa tanghalian kasabay ni Hui So at Bong Seok ang bagong babae. Lumapit din ang isang YouTuber na kaklase na laging nagre-record at nakakainis, kaya iniiwasan ng iba. Nakita ng apat ang pangulo ng klase na kumakain mag-isa. Balak sanang samahan siya ni Bong Seok. Ngunit lumapit si Bang Ki-so at ibinuhos ang kanyang natirang pagkain sa tray ng pangulo ng klase. Sinabing sige, bugbugin mo ulit ako. Di ba magaling ka sa suntukan? Bumulong si Bang Ki-so na ilalantad niya ang mga ginagawa ng grupo nila. Narinig ito ni Bong Seok sa kanyang matalas na pandinig. Kinuha ni Bang Ki-so ang salamin ng pangulo ng klase at ibinaon ito sa pagkain, nagbuga ng laway sa tray, at umalis. Galit na galit ang pangulo ng klase, ngunit hindi niya magagamit ang kapangyarihan sa mataong lugar. Lumapit si Hui So, kinuha ang salamin, at hinintay si Bong Seok na linisin ito para kay Lee Gang-hoon. Sa Jiffy, nakita ni Hui So si Gang-hoon, ibinigay ang salamin, at pinuri siya sa pagtitimpi. Sinabing ang karahasan ang pinakamadali ngunit pinakabobong paraan. At na-experience niya ito, ngunit hindi nagawa ng maayos tulad niya. Sinabi ni Gang-hoon na hindi siya magpapatalo kay Bang Ki-so. Hiniling ni Hui So na buksan ang bentilador. Nang magpasalamat si Gang-hoon sa paglilinis ng salamin, sinabi ni Hui So na si Bong Seok ang gumawa. Umalis si Gang-hoon. Ngunit bumalik at sinabing may tindahan din ang kanyang ama, na nagpaisip kay Hui So kung bakit iyon sinabi.
ipinaalam kay Director Min ng National Security Agency na ang pumatay sa mga retiradong ahente ay si Frank, isang asasin na sinanay ng CIA mula pagkabata. Hiniling ni Min na tawagin ang American Advisor. Sa paaralan, gumawa si Bong Seok ng playlist ng masiglang musika para pasiglahin si Hui Soo sa pagsasanay. Nagpasalamat si Hui Soo, ngunit nang magkaharap sila, naramdaman ni Bong Seok ang pananabik, kaya isinuot ni Hui Soo ang backpack sa kanya. Sinabi ni Bong Seok na huwag siyang hawakan at binigkas ang mantra hanggang makontrol ang damdamin. Binuksan ni Bong Seok ang musika at iniwan ang telepono. Sinabing unlimited ang data niya kaya. Malayang makinig si Hui Soo, natuwa si Hui Soo sa kanyang cuteness. Pagkatapos ng klase, bumalik si Bong Seok sa Gifix para kunin ang telepono. Ngunit sinabi ni Hui Soo na naubos ang baterya at namatay. Nagpanik si Bong Seok. Sinabing kailangan niyang umuwi dahil baka tawagan siya ng ina. Sumakay siya ng bus at nakitang bumalik na ang pamilyar na driver. Sinabi ni Bong Seok kay Jedo na nag-alala siya nang mawala ito ng ilang araw. Natuwa si Jedo na may nagmamalasakit pa sa kanya noon. Nakatanggap ng bagong misyon ang assassin at ang susunod na target ay ang ina ni Bong Seok dahil sa kanyang espesyal na pandinig. Umuwi si Gang Hoon kung saan hinintay siya ng kanyang ama na may supernatural na lakas tulad niya. Humingi ng paumanhin si Gang Hoon sa pagtatago na maliit lang ang tindahan ng ama. Umuwi si Hui Soo at nalaman na binilhan siya ng telepono ng ama na nagpasaya sa kanya at nangakong iingatan ito. Sinabi ng ama na dalhin ito palagi at tawagan siya kaagad kung may problema. Sa tindahan ng pritong karne ng ina ni Bong Seok, napansin niya ang isang van sa labas. Pumasok ang long-haired delivery rider na kinilala niya mula sa mga balita tungkol sa mga pagpatay. Napansin ng ina na tinanggal nito ang bell sa pinto. Kalmado siyang nagtanong kung ano ang gusto nitong order. Sa loob, kinuha niya ang telepono at nag-text kay Bong Seok na huwag umuwi nang iserve ang pagkain sa assassin. Narinig niya ang anak na papasok nang buksan ni Bong Seok ang pinto. At sinabi ng ina na, magandang araw, upo ka, kay Bong Seok. Sa loob, tinanong ng assassin si Bong Seok kung nag-aaral siya sa Jeonwon High School. Kinuha ng ina ang baril at itinago sa pantalon, handa sa laban noon. Dumating ang American Advisor kay Director Min Yong-joon, isang TE agent na nagpadala ng misyon sa long-haired assassin. Sinabi ng direktor na alam niyang ipinadala niya ang assassin para patayin ang mga retiradong ahente. At kung hindi ito titigil, magkakaroon ng diplomatic issues. Sumang-ayon ang advisor na itigil ito at tinanong kung nagpapalaki sila ng bagong henerasyon. Sinabi ng direktor na sila rin ay gumagawa ng hukbo ng assassins para ibenta sa mundo, sa tindahan ng pritong karne. Nang iserve ng ina ang pagkain kay Bong Seok, tumayo ang assassin at handa na sanang bunutin ng ina ang baril. Ngunit nakatanggap ang assassin ng mensahe na itigil ang misyon. Ibinalik niya ang bayad at ang bell sa pinto, saka umalis. Tinanong ng ina si Bong Seok kung bakit. Hindi niya binasa ang text at sinabing naubos ang baterya ng telepono. Sinermonan ng ina si Bong Seok na palaging mag-ingat at magbantay. Ngunit hindi siya nakinig. Tinanong ni Bong Seok kung sino ang lalaki at ano ang nangyayari. Ngunit nang manahimik ang ina, galit na umakyat siya sa kwarto at hindi kumain ng hapunan. Habang nagmamaneho, nakatanggap ang assassin ng bagong misyon mula sa American Advisor at ang target ay ang ama ni Hui Soo. Dahil abala sa pagbasa ng file, halos mabangga niya ang bus ni Jedo. Isang sulyap lang, alam na ni Jedo na ang driver ng van ay ang pumatay sa kanyang ama. Pinalabas ni Jedo ang mga pasahero at hinintay ang bus sa buong bilis para habulin ang assassin. Binangga niya ng malakas ang van. Saka inilapit ang bus, pinabilis ng assassin at lumihis sa kabilang lane, tinamaan ang isang kotse na tumaob at humarang sa bus. Nakita ni Jedo na pumasok ang assassin sa isang damuhan, kaya hinintay niya ito. Tinamaan ng assassin ang bus. Kinuha ni Jedo ang baterya, lumabas, at lumaban. Ngunit sa ilang galaw, natalo siya. Tinanong ng assassin kung sino siya, at sumagot si Jedo kung bakit pinatay ang kanyang ama. Bumangon si Jedo, ngunit sinakal siya ng assassin. Na napansing may kapangyarihan siya at anak ng Electric Man, tinanong ulit ni Jedo kung bakit pinatay ang kanyang ama. Ngunit binugbog siya ng assassin hanggang nawala ng malay, saka umalis. Pumunta ang assassin sa tindahan ng pritong manok ng ama ni Hui Soo, ngunit sarado
ito, napansin niya ang note na nagsasabing nagde-deliver ang ama sa isang mall. Mabilis na nagmaneho ang assassin. Natakot ang mga tao sa kalsada, at binangga ang isang delivery rider, na siyang ama ni Huisuo na nagde-deliver ng manok. Tinamaan ulit ng assassin ang ama. At paulit-ulit na sinagasaan ang ama ni Huisuo, bumaba ang assassin. Nakitang patay na ito, sinagasaan ulit, at umalis. Sa damuhan, nag-text siya sa boss na tapos ang misyon. Biglang lumabas ang ama ni Huisuo mula sa ilalim ng van. Sinira ang bintana, at hinila ang assassin. Sinuri ng ama ang listahan ng mga biktima, at nalaman na siya ang pumatay sa maraming may kapangyarihang retiradong ahente. Sinabi ng assassin na kailangan na niyang patayin siya. Naglaban ang dalawang may kakayahang magpagaling, at ang ama ni Huisuo, si Guyongpo, na binanggit ng may-ari ng salon, ay mas malakas. Pagkatapos sirain ang van sa laban, natalo ng ama ang assassin. Tinanong niya kung sino ang nagpadala at bakit sila pinapatay. Tinanong ng assassin kung may anak siya sa Jeonwon. Galit na hinintay ng ama ang assassin. Nag-text sa boss nito na papatayin niya ito. Sinunog ang mga file at van. Umuwi na may dugong damit, at kumain ng pagkaing inihanda ni Huisuo. Sa bahay ni Bong Seok, binilhan siya ng ina ng power bank. Hinintay na huwag na dumalo sa evening self-study at umuwi agad pagkatapos ng klase. Nalungkot si Bong Seok at pumunta sa paaralan. Inimbitahan ni Huisuo si Bong Seok sa convenience store pagkatapos ng klase. Ngunit tumanggi siya. Sinabing kailangang umuwi para mag-aral. Lumipas ang mga araw, naging abala si Bong Seok sa pag-aaral, at hindi na tumulong kay Huisuo sa bihira na rin silang mag-usap sa klase. Isang araw na lang bago ang college entrance exam, habang nag-aaral, nakatanggap si Bong Seok ng text mula kay Huisuo. Nagpalitan sila ng good luck messages. Nang sabihin ni Huisuo na patayin ang ilaw at matulog, tumingin si Bong Seok sa bintana, gamit ang kanyang matalas na paningin. At nakita si Huisuo malapit sa bahay. Nang umalis ito, isinuot ni Bong Seok ang makapal na jacket at lumipad kay Huisuo. Sinabi ni Huisuo na gusto lang niyang mag-text ng suporta at kain ng maayos. Alam niyang iniiwasan siya para mag-focus sa review, sinabi ni Bong Seok na hindi totoo, utos lang ng ina na umuwi agad, at napansin niyang hindi rin siya kinakausap ni Huisuo. Kinuha ni Huisuo ang malaking bato at inilagay sa hita ni Bong Seok. Alam na lalipad ito sa sasabihin niya. Sinabi niyang gustong-gusto niyang makita siya kaya siya pumunta. Nagsimulang mag-snow, na nagpasaya sa kanila. Kinabukasan, pagkatapos ng entrance exam, nagkaroon ng class. Inimbitahan ni Gang Huon si Bong Seok na mag-badminton. Nagpatuloy si Huisuo sa high jump para sa Sports University Physical Test. Biglang nahulog ang isang tornilyo ng height board, saka ang isa pa. Nang tumalon ulit si Huisuo, bumagsak ang platform. Nakita ito ni Bong Seok at Gang Huon, at sumugod sila. Dahil mabigat ang pabigat sa paa ni Huisuo, naunahan siya ni Gang Huon, na lumipad tulad ng ibon at niyakap si Huisuo. At naiwasan ang bakal na bumabagsak. Naitala ito ng YouTuber na kaklase at in-upload online. Natuwa si Bang Kiso dahil nalantad ang kapangyarihan ni Gang Huon. Mabilis na kumalat ang video. Ipinaalam ng empleyado kay Direktor Min Yong-joon na sinubukang burahin ang video, pero masyado nang viral. Galit na galit ang direktor dahil nasira ang negosyo niya. Nakita ni na ama ni Huisuo at ina ni Bong Seok ang video. Nadismaya si Bong Seok dahil hindi niya nagamit ang kapangyarihan para iligtas si Huisuo. Lumabas siya para mag-ensayo ng paglipad. Wala siya sa kwarto nang pumasok ang ina, kaya hinintay siya. Sa labas, paulit-ulit na lumilipad si Bong Seok ngunit wala sa kontrol, nadadapa. Pagkatapos ng pagsisikap, bumuti ang paglipad. Pero nang makita ang ina, na-distract siya at nahulog. Tinanong ng ina kung ano ang ginagawa niya at bakit walang pabigat sa paa. Sinabi ni Bong Seok na hindi na siya magsusuot nito,
sumigaw na pagod na siya, at sinisisi ang ina sa kanyang pagiging passive. Kawalan ng kumpiyansa, at takot sa opinyon ng iba, sinabing kinamumuhian niya ang sarili dahil kinokontrol siya ng ina mula pagkabata. Hinintay kung ano ang bawal. Kung hindi siya kinontrol, nakalipad na sana siya at nailigtas si Huiso. Gustong-gusto niyang lumipad. Sumigaw ang ina kung gusto niyang maging tulad ng ama. Umiyak ang ina. Nagulat si Bong Seok dahil hindi kailanman nabanggit ang ama na hindi niya kilala at napapanaginipan lang na lumilipad at nakikipag-usap dito. Noong 1987, isang lalaki ang lumilipad sa Indian Ocean malapit sa isang eroplano. Sinusubukang balaan ang piloto tungkol sa bomba. Ngunit inakala siyang terorista ng mga piloto, kaya iniba ang direksyon ng eroplano, nagpaputok ang bomba. At nasira ang eroplano kasama ang lahat ng sakay. Ang lalaki ay si Kim Do-sik, ama ni Bong Seok. Si Ma-eun, ina ni Bong Seok, ay ang pinakabatang ahente ng National Intelligence Agency, isang all-around na ahente. Sa isang misyong tinawag na Black Sea, hinintay ni Mi Hyun at mga kasamahan ang mga espiya na nagbigay ng impormasyon sa North Korea. Habang pinapatay ng boss ang mga hinintay na espiya, naramdaman ni Mi Hyun na masyadong malupit ito, nang utusan siyang magpasabog ng isa pang gas bomb. Tiningnan niya ang mga biktima, sa halip na tear gas grenade, kumuha siya ng stone grenade, hinintay ang kip, at sumabog ito, na nagpagulo sa mga kasamahang ahente. Ginamit ni Mi Hyun ang baril para sirain ang pinto. Hinintay ang mga hinintay na espiya na tumakas. Tinawagan ng boss ang E-Eagle sa labas para kumilos, pero walang ginawa ang Eagle para pigilan ang mga tumakas, kaya nabigo ang misyon ni Mi Hyun. At na-demote si Mi Hyun bilang staff ng Strategic Information sa opisina. Inatasan siya ni Deputy Min na lapitan at pakikalmahan si Kim Do-sik hanggat maaari, dahil malapit na siyang bigyan ng mahalagang misyon. At kailangang malaman ang kanyang psychological state, para masigurong handa siya. Nangako si Deputy Min na kung matagumpay si Mi Hyun, hindi na siya magiging desk worker, kundi itataas bilang Black Ops agent. Nang tanungin ni Mi Hyun kung bakit siya, sinabi ni Min na siya ang pinakamaganda roon. Sinuri ni Mi Hyun ang profile ni Do-sik at napasigaw na gwapo ito. Araw-araw, sinadya niyang magpakita kay Do-sik para mapansin, tuwing pupunta si Do-sik kasama ang batang ama ni Huiso sa headquarters. Tinutukoy siya kay Mi Hyun at sinadya niyang i-aksidenteng imagpakita para makuha ang atensyon ni Do-sik. Pagkatapos ng maraming pagkakataon, nagawa ni Mi Hyun na mag-iwan ng impresyon nang makitang bumibili siya ng kape sa vending machine. Lumapit si Do-sik pero umalis si Mi Hyun. Sa susunod, habang nasa vending machine, narinig ni Mi Hyun sa kanyang matalas na pandinig ang mga barya ni Do-sik. Nang makita siya, itinago ni Do-sik ang mga barya sa vending machine. Nagkaharap sila, nagpakilala, at nagkahiyaan. Hiniram ni Do-sik ang isang barya para sa kape. At mula noon, nagsimulang magkagusto si Do-sik kay Mi Hyun, nagpapaka-gentleman sa tuwing nagkikita, at naging meeting spot nila ang vending machine. Isang beses habang umiinom ng kape, tinanong ni Do-sik kung hinintay siya ni Deputy Min na lapitan siya. Nagulat si Mi Hyun kung paano niya nalaman, at sinabi ni Do-sik na napansin niya ang pare-parehong mga dokumento na dala niya. Humingi ng paumanhin si Mi Hyun. Sinabi ni Do-sik na tuso si Deputy Min, walang inuurungang paraan para makamit ang layunin, at mahirap sigurong magtrabaho para rito. Hindi nagalit si Do-sik sa plano ni Mi Hyun, sa halip, inaya siyang kumain ng paborito niyang pritong karne. Gamit ang kanyang matalas na panlasa, nalaman ni Mi Hyun ang mga sangkap ng karne pagkakagat na nagpasindak kay Do-sik. Kinabukasan, nagkita ulit sila sa vending machine. Tinanong ni Mi Hyun kung bakit hindi siya nag-ingat kahit alam niyang sinadya siyang lapitan. At kung dahil ba siya maganda, sumang-ayon si Do-sik na nagustuhan niya siya noong una pa lang. Nahiya si Mi Hyun at nalaman na ang unang pagkikita nila ay hindi sa opisina, kundi sa nabigong misyon ni Mi Hyun sa Black Sea, kung saan si Do-sik ang misteryosong kiigle. Noon, nasa labas si Do-sik, pero dahil masyadong malupit ang pagpatay sa mga hinintay na espiya, hindi siya bumunot ng baril na nagdulot ng pagkabigo ng plano. Sinabi ni Do-sik kay Mi Hyun na hindi magpapatawad si Deputy Min sa dalawang pagkabigo, at kung mabigo ang planong ito, tatanggalin siya.
biglang sinabi ni Do-sik na ipagpatuloy nila ang plano dahil gusto niyang makita si Ma-hyun. Pumunta si Ma-hyun kay Deputy Min upang iulat ang progreso ng plano sa paglapit kay Do-sik. Sa opisina, napansin ni Ma-hyun ang maraming rolyo ng tape. Sinabi niya kay Deputy Min na maayos ang plano sa paglapit kay Do-sik. Tinanong ni Min kung anong klaseng tao si Do-sik. At sinabi ni Ma-hyun na seryoso ito. Sinabi ni Min na hindi pa niya nalalaman ang sikreto nito at kailangang magsikap pa dahil hindi pa bukas si Do-sik sa kanya. Lumabas si Ma-hyun at tinuruan ang sekretarya kung paano magtimpla ng kape para kay Min na mahilig sa matamis at magsuot ng itim at flat shoes para sa panlasa ni Min. Nagpasalamat ang clumsy na sekretarya. Gabing iyon, habang nag-o-overtime, narinig ni Ma-hyun ang kakaibang tunog sa likod, ngunit walang tao. Nakita niya si Do-sik sa labas, nagulat siya dahil nasa ikalimang palapag sila, at nalaman niyang kaya nitong lumipad tulad ng ibon. Dinalhan siya ni Do-sik ng mainit na pritong karne. Nagpasalamat si Ma-hyun sa pagbabahagi ng sikreto. Umalis si Do-sik at tinikman ni Ma-hyun ang masarap na karne. Gamit ang kanyang matalas na paningin, nakita niyang nakaupo si Do-sik sa tuktok ng door. Tulad ni Ma-hyun, makatao rin si Do-sik dahil kapag nagsasanay ng baril kasama ang ama ni Hwiso, hindi niya kailanman itinutok sa puso ng target. Palaging iniiwasan ng kaunti para mabigyan ng pagkakataong mabuhay. Pumasok si Do-sik sa opisina para kausapin si Ma-hyun na ibinahagi rin ang kanyang sikreto. Sinabing napakatalas ng kanyang pandinig at paningin, ipinakita ni Ma-hyun ang kakayahang marinig ang tibok ng puso ni Do-sik na mabilis. Biglang hinintay ni Do-sik si Ma-hyun at ang kilig ay nagpalipad sa kanya. Naglakad sila sa ilalim ng magagandang cherry blossoms. Tinawag ni Deputy Min si Ma-hyun sa opisina. Tinanong kung natulog na siya kay Do-sik. At sumagot siyang hindi. Tinanong ni Min ang sikreto ni Do-sik, at sinabi ni Ma-hyun na hindi pa niya alam. Sinabi ni Min na tapos na ang plano at hinintay siyang umalis. Sinabi ni Min sa assistant na mahusay si Ma-hyun, imposibleng magkamali sa pagitan ng tear gas at stun grenade sa Black Sea, at naimpluwensyahan siya ng humanismo, kaya pinalaya ang mga espiya. Idinagdag na si Do-sik ay makatao rin. Dahil hindi maaaring mabigo ang isang mahusay na ahente sa simpleng misyon tulad ng Black Sea. Pareho silang makatao, kaya pinilit silang magsama, ngunit hindi inaasahang nagkatuluyan sila. Pumasok ang sekretarya para magdala ng tubig. At nang lumabas, narinig ang usapan ni Min, tinawagan niya si Ma-hyun. Sinabing alam ni Min na nagsisinungaling siya, at mabilis na binaba ang telepono. Sinuri ni Ma-hyun at napansin ang mga nakatagong kamera na sumusubaybay sa kanya at kay Do-sik, at sa teknolohiyang iyon. Nakastore ang data sa mga tape. Pumunta si Ma-hyun kay Deputy Min at sinabi ni Deputy Min na walang pamilya si Do-sik, nag-iisa lang, at kung bigyan ng mahalagang misyon, baka tumakas siya, kaya kailangan ng isang tao para pabalikin siya. Inatasan ni Min si Do-sik ng isang lihim na misyon. Lumipad si Do-sik para makita si Ma-hyun bago umalis. Hinintay ni Ma-hyun ang balita tungkol kay Do-sik. Nagulat ang ahensya nang mamatay ang isang mataas na leader ng North Korea. 15 araw bago ang summit ng South at North Korea. Nagulat si Min na atake sa puso ang dahilan, hindi pag-ambush, dahil inatasan niya si Do-sik na patayin ito. Hinintay ni Min na hanapin si Do-sik dahil alam nito ang mga sikreto ng organisasyon at mapanganib kung maglilik. Hinintay ni Min ang lahat ng puwersa para hanapin si Do-sik at si Ma-hyun ang pang-akit para mailabas siya. Isang gabing umuulan, nakita ni Ma-hyun si Do-sik sa bintana. Sinabi ni Do-sik na halos mamatay siya sa pangungulila. Niyakap at hinintay ni Ma-hyun si Do-sik. Biglang napalibutan ng mga pulis at ahente ang bahay para arestuhin si Do-sik. Iyon ang love story ni na ama't ina ni Bong Seok. Iba naman ang kwento ng ama ni Hwiso. Noong kabataan, si Jo-won, dating guyongpo, ay maton sa isang gang, tinawag na halimaw. Dahil sa kakayahang magpagaling, ang tapang ni Jo-won ay nakatulong sa gang na talunin ang iba para kontrolin ang mga nightclub. Iginagalang siya ng gang dahil sa kanyang kapangyarihan.
bagamat maton, may prinsipyo at katapatan si Jo-won. Kaya ginamit siya ng mga nakatataas at ipinagkanulo ng mga kasama nang hindi niya alam. Nalaman ni Jo-won na balak siyang ibenta ng leader ng gang sa kalabang grupo. Tumutol siya at umalis sa gang, ayaw maglingkod sa dating kalaban. Hinintay siya ng malapit na kasamang si Mickey para makipag-ayos sa leader. Ngunit nilagyan ng pampatulog ang alak, kaya nawalan ng malay sina Jo-won at ang leader. Pagkagising, nakita ni Jo-won na nakatali sila sa loob ng kotse. Dumating ang leader ng kalabanggang at hinintay na itulak ang kotse sa dagat. Sinubukan ni Jo-won na pigilan ang kotse gamit ang paa, pero itinuloy ito. Bago tuluyang mahulog, hinintay ni Jo-won na iligtas ang leader ng gang. Sinabi ng kalaban na kaawa-awa siya dahil ginamit siya ng leader. At si Mickey ang nagsabi na hindi siya mamamatay kahit saksakin o barilin, kaya ito ang paraan para patayin siya. Nagulat si Jo-won. Itinulak ang kotse sa dagat, at lumubog ito. Pinilipit ni Jo-won ang kamay para makawala sa posas. Tinanggal ang tali, ngunit hindi na. Nailigtas ang leader. Lumangway si Jo-won pataas, suot ang posas. Hinintay niya ang kalabang leader na itinulak siya. Nang makitang nagmamakaawa si Mickey, balak sanang patawarin ni Jo-won, pero bumalik siya. Pagkatapos ay hinila ang buhok at sinaksak ang bibig ng lalaki, pagkatapos ay umalis si Jo-won. Ang tauhan na ito ay nakipagkita kay Vice Presidente Min at ikinuwento ang lahat. Inutusan ni Vice Presidente Min ang tauhan na ito na buuin ang lahat ng puwersa upang hanapin ang halimaw na iyon dahil gusto kong makita mismo kung gaano siya kapakipakinabang. Si Jo-won, pagkatapos umalis sa gang, ay paikot-ikot lang sa kanyang boarding house dahil sa kahirapan, wala na siyang pera pambayad ng upa. Sa desperasyon, ginamit niya ang kanyang superpowers para kumita. Tuwing may paparating na kotse, humihiga si Jo-won sa kalsada para masagasaan ito, pagkatapos ay humihingi ng kaunting bayad bilang danyos. Kaya't nakakabayad siya ng upa at may panggastos sa araw-araw. Sa parehong boarding house, madalas makasalubong ni Jo-won si Jae-hae, isang babaeng nagbebenta ng kape na madalas maghatid sa mga lalaking customer doon. Isang beses, habang nagpapanggap si Jo-won na nasagasaan, ang kotse ay biglang umalis, kaya hinabol niya ito at nakasalubong si Jae-hae na tumatakbo rin sa likod. Dahil sa layo ng hinabol, nakalimutan ni Jo-won ang daan pabalik sa boarding house dahil siya ang pinakamalala pagdating sa pagkawala ng direksyon. Tinulungan siya ni Jae-hae na ituro ang daan, pero lalo lang siyang nalito, kaya umalis na ang babae. Sinubukan ni Jo-won na sundin ang direksyon ni Jae-hae, pero hindi pa rin niya mahanap ang daan. Pagdating sa boarding house pagkatapos maligaw-ligaw, muling nakasalubong niya si Jae-hae. Umiiyak na parang batang nawala ang ina si Jo-won at sinabi kay Jae-hae na naligaw siya. Sinabi ni Jae-hae, malaki ka na, umiiyak ka pa dahil naligaw. Pagkatapos, isinakay ni Jae-hae si Jo-won pabalik sa boarding house. Doon, nagsimulang magkagusto si Jo-won kay Jae-hae. Nilinis niya ang kanyang bahay, nag-ipon ng lakas ng loob, at tumawag sa coffee shop para magpa-deliver ng kape. Pagkatapos, naligo siya, inahit ang makapal na balbas, at inayos ang buhok para magmukhang maganda kay Jae-hae, pero iba ang naghatid ng kape. Tinanong ng babae kung bibili siya ng e-ticket para sa karayom at sinulid, pero seryosong sumagot si Jo-won na pagkatapos uminom ng kape, pwede na siyang umalis. Sa susunod na pag-order ng kape, hindi rin si Jae-hae ang naghatid, at sa pangatlong pagkakataon, sa wakas, si Jae-hae ang dumating. Nang makita ni Jo-won na si Jae-hae ang naghatid, tuwang-tuwa siya. Sinabi ni Jae-hae, hindi ko pa nakitang may nakatira mag-isa na kasing linis ng lugar mo. Napansin niya ang maraming romantikong nobela ni Jo-won, kaya nagkwentuhan sila tungkol sa mga kwento ng pag-ibig. Pagkatapos, binayaran ni Jo-won ang kape at sinabing gusto niyang bumili ng e-ticket. Sabi ni Jae-hae, mag-shower ka muna. Sinabi ni Jo-won na gusto niya lang makipag-usap, pero nainis si Jae-hae. Kinuha ang gamit at sinabing bayaran na lang ang kape. Sa susunod, pumunta na lang daw sa shop kung gusto ng kape. Sinabi ni Jo-won na nag-order siya dahil nami-miss niya si Jae-hae, pero walang epekto ito kay Jae-hae at umalis na ang babae. Pagbalik sa coffee shop, sinabi ni Jae-hae sa may-ari na pagod na siya sa mga lalaking nagpapanggap na romantiko, pero ang tunay na layunin ay makasama siya sa kama.
Sabi ng may-ari, baka tunay na tanga ang lalaki, dahil lahat ng naghatid ng kape sa kwarto, 408 ay agad bumalik. Nagsimulang magbago ang tingin ni Jae-hae kay Ju-won. Sa mga susunod na pag-order ng kape, hiniling ni Ju-won sa may-ari na si Jae-hae ang maghatid. Naging masaya at magkasundo ang kanilang usapan, lalo na tungkol sa mga romantikong nobela. Naubusan na ng ipon si Ju-won, kaya tumigil siya sa pag-order ng kape. Sa ibang kwarto ng boarding house, may 4 na guon na gustong-gusto rin ang serbisyo ng coffee shop, at isa sa kanila ay may galit kay Jae-hae, gusto siyang tawagin para tapusin ang away. Pagdating ni Ju-won sa boarding house, nakita niya ang sasakyan ni Jae-hae sa labas. Habang dumadaan sa kwarto ng mga guon, narinig niya ang sigaw ni Jae-hae. Susugurin sana ni Ju-won ang kwarto, pero nakalock ang pinto. Sa loob, lumalaban si Jae-hae sa 4 na guon. Biglang sinira ni Ju-won ang dingding gamit ang ulo at tinumba ito para iligtas si Jae-hae. Sabi ng mga guon, kami ang tauhan ng pinakamalaking gang sa bayan. Walang takot si Ju-won at kinitil ang 4 na guon na parang sardinas. Tinawag niya ang may-ari ng boarding house para i-lock ang kwarto at sinabing aayusin niya ang gulo bago umalis. Nagyayang siya kay Jae-hae sa coffee shop, pero sinabi ng may-ari na nasa ospital si Jae-hae. Isang guon ang nakatakas at tumawag sa gang para hulihin si Ju-won. Lumaban si Ju-won mag-isa, gamit ang katawang parang bakal. Tinalo ang maraming guon kahit anong armas ang gamitin nila. Nakasalubong niya ang tauhan ng lider na minsang itinulak siya sa dagat. Hinugot ni Ju-won ang kutsilyo sa mukha niya at lumaban. Sa labas, ang tauhang si Mickey, na dating nagtaksil kay Ju-won, ay nasa sasakyan. Biglang may nahulog mula sa itaas si Ju-won. Nakita ni Ju-won si Mickey, kaya't hinagis ang isang bara sa kanya. Inutusan ni Mickey ang mga guon na habulin si Ju-won. Si Vice Presidente Min, na nasa katabing sasakyan, ay inutusan si Mickey na ituloy si Ju-won sa bangin, at siya ang bahala kung mamatay ito. Halos 100 guon ang hinabol si Ju-won. Inutusan ni Min si Dusik na obserbahan si Ju-won, sinabing kailangan nila ng halimaw, hindi nang may damdamin. Kung mamatay si Ju-won, ibig sabihin hindi siya ang hinintay nila. Pagbalik ni Jae-hae sa coffee shop, nalaman niyang hinintay siya ni Ju-won. Tinawagan niya ang boarding house, pero walang sumagot, at nalaman niyang maraming pulis ang dumating. Habang hinintay ng mga pulis ang lugar malapit sa boarding house ni Ju-won, agad na nagmaneho si Jae-hae para hanapin si Ju-won. Tinabok ni Jae-hae ang barikada ng pulis para sundan si Ju-won. Nang makita niyang hinabol si Ju-won ng mga guon, pinutol niya ang mga ito gamit ang sasakyan at sinabihan si Ju-won na sumakay, kahit sinabi nitong umalis na lang siya at huwag magpanggap na kilala siya. Pero sinabi ni Jae-hae, hindi ako aalis, at ipinahayag sa mga guon na siya ang kasintahan ni Ju-won. Walang choice si Ju-won kundi sumakay sa sasakyan ni Jae-hae para makatakas. Habang nasa sasakyan, sinabi ni Ju-won, hindi ako mabuting tao, ito ang resulta ng mga kasalanan ko noon. Sumagot si Jae-hae, dahil ba sa pagligtas mo sa akin kaya ka napunta rito? Hiniling ni Jae-hae kay Ju-won na yakapin siya ng mahigpit, at nagmaneho sila ng mabilis para makatakas. Biglang may kotseng sumalpok sa motorsiklo nila. Ginamit ni Ju-won ang kamay para protektahan si Jae-hae mula sa pagkabago, pero nawalan ito ng malay. Nakita ni Ju-won ang kotseng sasagasaan silang muli, kaya't lumaban siya sa 2 guon at iniliko ang kotse para hindi matamaan si Jae-hae. Tumilapon ang kotse sa bangin at nadaganan si Ju-won. Lumitaw ang tauhang dating sinaksak ni Ju-won sa mukha, handang barilin siya, pero biglang binaril ito sa ulo ni Dusik, na lumulutang sa himpapawid. Binaliwala ni Dusik ang utos ni Vice Presidente Min na manood lang, at iniligtas si Ju-won. Pagkalipas ng 6 na buwan, tinanggap si Ju-won ni Vice Presidente Min bilang ahente ng National Intelligence dahil sa kanyang supernatural na kakayahan. Sinabihan si Ju-won na maglingkod sa bayan, kung hindi, ilalantad ang kanyang kasong pagpatay anumang oras.
Itinalaga si Juwon na makipagtulungan kay Dusik sa lahat ng misyon at binigyan ng codename na Guyongbo. Inutusan ni Min na gamitin lang ang codename, pero agad ipinakilala ni Dusik ang tunay niyang pangalan kay Juwon. Mula noon, palaging magkasama sina Juwon at Dusik sa bawat misyon. Bumalik si Juwon sa coffee shop para makipagkita kay Jaehae. Masayang nag-usap sila at nagsimulang mamukadkad ang kanilang pagmamahalan. Nagtulungan sila at nagkaroon ng magandang anak na si Huisuo. Pero sa kasamaang palad, namatay si Jaehae sa aksidente sa sasakyan ng 4 na taong gulang pa lang si Huisuo, kaya't si Juwon ang nagpalaki sa anak mag-isa. Dito nagtapos ang unang bahagi ng pelikula na may 11 episodes. Ang natitirang 9 na episodes ay inihahanda na. Kung nagustuhan ninyo ang pelikulang ito, mag-subscribe para mapanood ang iba pang pelikula sa aming channel. Magkita tayo sa susunod na video.